Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Purihin po ang Panginoon sa isang maganda pong araw na naman muli ng ating pagsasama-sama at pwede niyo po ba akong samahan sa talatang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Matatagpuan po ito sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:16 to 18. Ganito po ang kanyang sinasabi. Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na in all circumstances. Yan. So, the most important attitude daw po that we will ever nurture, that we will ever exhibit is the attitude of thanksgiving. Napakahirap daw pong gawin ito. I am more convinced that we need to offer thanksgiving to the Lord on a regular basis. Lalo na po sa panahon ngayon, alam niyo po, pandemya ngayon, marami pong mga bagay na negatibo, maraming mga bagay na pangit, maraming mga bagay na wala tayong kontrol. At dahil po doon, nakakalimutan natin ang isang napaka-importanting bagay at ito ay ang magpasalamat. The attitude that makes the difference is an attitude of being thankful or being grateful. Sabi ni Apostol Pablo, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will. At meron pong isang family gathering na napanood ko po sa television. Yung father, sabi niya doon sa nanay, I don't want to complain about leftovers, but haven't we already said prayer over this meal 3 times? Sabi nung tatay, ayokong magreklamo tungkol sa kinakain natin. Okay lang naman akong kumain ng leftovers. Pero, di ba pangatlong init na tong pagkain na ito? At pangatlong beses na nating ipinagpapasalamat at ipinagpe-pray. Mga kapatid, di po ba sa oras na yon siya ay nagrereklamo dahil sa leftovers? He wanted to give thanks in all circumstances but found that a little difficult to do dahil hirap siyang kumain ng tira-tira. Hindi ba dumarating din sa buhay natin minsan yung ganito? Na yung bagay na ipinagpapasalamat natin ay bagay na pinagrereklamuhan natin. Gaano karaming pagkakataon na gusto natin magpasalamat sa pagkain pero yung pagkain ayaw natin. Dahil leftovers, dahil tira-tira, o ininit na ng pangat, o pangatlong init. So this verse na ating pag-aaralan ngayong umaga ay may 3 imperatives na gusto ng Diyos na ating gawin. Imperative, meaning ipinag-uutos. Una, sabi, be joyful always. God wants us to be joyful. Second, to pray continuously. Pero third, ang sabi po niya, is to give thanks in all circumstances. Ito po yung pangatlo na ating pagtutuunan ng pansin. Saka na po natin tatalakayin yung be joyful always, yung pray continually. May prayer meeting po tayo every Wednesday. Lagi ko pong tinatalakay yan. Let us zero in to the third imperative na gusto ni Paul. At ito po, mga kapatid, yung giving thanks in all circumstances. These are great challenges. But today, let us try to accept the challenge and pag-aralan po natin ito. What is included in all circumstances? Naisip niyo po ba yun? Sinabi, in all circumstances. Ngayon, ang tanong, ano bang kasama dun sa in all circumstances na yun? So, I believe we could say, in all things obvious, no? We need to give thanks to the Lord in all things obvious. Ano pong ibig sabihin yan? Ano po bang ibig sabihin? There are some good things so close to us, so obvious, that we forget to give thanks. Nakuha niyo po ba yun? There are some good things so close, and yet we forget to give thanks for them. In the second verse of chapter 1, sabi po ni Paul, we always thank God for all of you
mentioning you in our prayers. He goes on to say, we remember your work, we remember your labor, we remember your endurance. Nagpapasalamat si Pablo sa mga taga-Thessalonica for what would appear to be very obvious. Alam niyo po, sometimes the obvious things is the easiest thing to forget or to take for granted. Kasi nandyan lang naman eh. Gaano karaming pagkakataon na yung mga taong malapit sa atin, sila yung hindi natin mapasalamatan. Kasi sila yung laging nandyan. Pero yung mga paminsan-minsan lang na nakakasama natin, nakakausap natin, sila yung ating napapasalamatan. Hindi po ba? So yung mga bagay na obvious, yung nandyan lang, yung lagi mong nakikita. Like the air we breathe. Sino po nagpapasalamat? Paghinga na, ay salamat sa hangin. Ay salamat po Panginoon at may hangin pa. Wala na po yata nagpapasalamat kasi everyday supply yan. Yun lang pong tubig eh. Minsan, yung pagbukas mo ng gripo, umaagos yung tubig. Kung kailan mawawala, saka mo mapapasalamatan, kaya mo makikita ang importansya. Pag wala na, naku po, walang tubig, kailan kaya magkakatubig? Pero pag umaapaw, kapag laging meron, iyon ang nakakalimutan natin. Kaya, ang paalala sa atin ni Pablo ngayon, in all things obvious, let us give thanks. The next time you recognize the following thought in your mind, or you hear it, say it aloud. Stop and take notice ng mga bagay na importante ay nandito lang sa ating tabi, na dapat din nating pasalamatan. Naalala niyo po ba yung 10 may sakit na ketong? Sa Luke chapter 17, isinulat po yun eh. Pinagaling po yun ng Panginoong Hesus, 10. 9 went on their way and only 1 came back to thank Jesus. That one person is a Samaritan. Alam niyo po mga kapatid, yung Samaritan ay hindi kalahi ng Panginoong Hesukristo. In fact, kaaway nga po ito eh. Pero siya yung nagpasalamat. Why? Kasi he doesn't deserve it eh. He does not deserve the favor. Pero alam niyo po mga kapatid, yung mga feeling entitled. No, karapatan yan ng gobyerno na pakainin tayo. Karapatan ng gobyerno na i-provide yan. Ang gobyerno dapat magbigay niyan. Ang magulang natin dapat paaralin tayo. Dapat pakainin tayo. Dapat ibigay sa atin yan. Yung feeling of entitlement na yun minsan ay nagiging dahilan kung bakit tayo hindi maging mapagpasalamat. Hindi ko po sinasabing tumanaw tayo ng utang na loob. Pero yung matuto lang ho tayo na pasalamatan, lalo yung mga obvious. Amen? Pagising mo sa umaga, may almusal na. Nagawa mo bang magpasalamat sa nagluto? Yung pagising mo sa umaga, ready na yung iinumin mong kape. Nagawa mo bang magpasalamat? Alam niyo po mga kapatid, ako araw-araw, no, habang nagtitinig ng pag-asa, si misis ko po nasa baba, nagpe-prepare na po yun ng carrot juice. Kasi everyday, dati po akong gumagawa nun para sa kanya eh. Pero ngayon po siya na po nagtitimpla ng carrot juice niya, isinasama niya po ako. Pinipilit niya po akong uminom ng carrot juice. Alam niyo po mga kapatid, every time na iinumin ko yung carrot juice, nakapikit yung mata ko. Hirap na hirap akong inumin yun eh. Pero alam niyo po mga kapatid, pagkatapos kong inumin, iaabot ko sa kanya yung baso, sabihin ko salamat. Because I know the effort of doing those things. Araw-araw, obvious na nangyayari yun. Inaasahan ko na nangyayari yun. Magaganap yun araw-araw. Pero ang tanong, yung bang mga inaasahan mo na magaganap araw-araw sa buhay mo, napapasalamatan mo pa ba? Ano po? These obvious things are the people and blessings that are so close that we seem to look right past them. It is the wife who irons your shirts, who prepares food, or it is the husband who washes the dishes, naglalabas ng basura, nagdadrive sa iyo sa iyong patutunguhan, nagpo-provide ng pangangailangan ng pamilya, or even the Sunday school teachers na nagtuturo ng iyong mga anak sa Sunday school, o yung teacher na nagpe-prepare ng lesson para sa iyong anak, o ang kapitbahay mo na tumutulong sa iyo paminsan-minsan, o ang pagkain na meron ka, yung food, shelter, and clothing na pinoprovide ng Diyos, those little things, they are things that are right
in our midst, yet they are things that we have come to take for granted. And because of that, we have forgotten to give thanks for them. Kapatid, ang dami sa harapan natin na pwedeng ipagpasalamat, pero nate-take for granted natin. That's the way we are sometimes. Things are so obvious that we forget to give thanks. Ano po ang sabi ng Psalms 103 verse 2? Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Think for the moment of the benefits of watching this live video this morning. Ano pong dapat ninyong pasalamatan? Una, dapat mong pasalamatan dahil buhay ka pa, dahil nagising ka ngayong umaga, dahil nakaraos ang maghapon mo kung gabi dyan sa lugar mo ngayon. Hindi lang po dahil merong broadcast na ganito. Hindi dahil po may effort si Pastor Ruel na gawin ito. Hindi po yun. Huwag na po yun. Pero pasalamatan mo dahil buhay ka pa, meron kang computer o cellphone na pinapanooran, may buhay ka pa na taglay-taglay ngayon, wala kang COVID virus, mapalad ka dahil meron kang tahanan, may trabaho ka, may almusal o hapunan kang kakainin, meron kang anak, meron kang asawa, meron kang magulang, meron kang bahay, meron kang kotse at marami pang iba. Hindi ko kailangang maglista para makita ang mga obvious. Dilat mo mata mo, ang dami mo makikita. Ay, meron pala ako nito, salamat. Meron pala akong ganun, salamat. Meron pala akong ganito, salamat. And I would like to tell you this, mapupuno ang buhay mo ng thanksgiving. Dahil napakaraming mga obvious things na hindi mo napapasalamatan. What benefits go unnoticed because they are too obvious? Gaano karaming mga pagpapala, gaano karaming mga benepisyo ang lumalampas, hindi napapansin. Kasi dahil ito'y masyadong obvious. Dahil nandyan lang eh. Minsan kung kailang wala na, saka tayo nag-iiyak. Saka natin nakikita ang halaga kapag wala na. Saka natin pagsisisihan. Bakit hindi natin napasalamatan? Kasi wala na eh. Have you ever given thanks for the wonderful miracle of your body? No, tingnan muna natin ang katawan natin. Hindi ka ba nagpapasalamat na meron kang mata? Yung mata, your eyes. Hindi ka ba nagpapasalamat kung wala kang salamin at malinaw pa, 20/20 pa mata mo? Praise the Lord ang dapat mong isigaw. Kasi gaano kahirap yung may salamin. Hindi po ito pampapogi. Hindi po ito pandagdag ng appeal. No. Hindi kailanman nakadagdag ng appeal ang may salamin. Ito po ay problema. Pag nasira, bibili ka. Pag wala, hindi ka makakita. Hindi po ako pwede magmaneho without my glasses. But have you ever give thanks for your eyes lately? It has been estimated that it would take a supercomputer a minimum of 100 years of time to simulate, para gayahin yung ating mata per second. So, every second. Napakatindi ng Diyos sa pagkakagawa ng mata natin. Pero, tanong, napasalamatan mo, thank you sa aking mata. Kahit singkit na singkit ito. Kahit bagsak na yung aking mga eyelid. Have you thought about your nose lately? Kahit gaano kalapad yan. No, lagi nagiging katuwaan yung ilong. Dito po sa bahay namin, walang maganda ilong eh. Pero mga kapatid, sa kabila ng hindi magandang ilong namin, salamat pa rin sa Diyos. Imagine niyo kung baliktad yan. No? Hindi ka pwedeng lumabas sa ulan, malulunod ka. Every time you would sneeze, tatalsik yung sombrero mo. Kung baliktad ang ilong mo, di po ba? So, that may sound silly, but you know what even sillier? It may sound silly, but you know what's even sillier? It is forgetting to give thanks to God who created this marvelous miracle called our body. It is a miracle. Biyaya ng Diyos ang katawang yan. May mga taong isinisilang, kulang ang paa, kulang ang daliri. May problema sa paningin, hindi na born blind. Kaya kung meron ka nito, kapatid, obvious kasi ito kaya hindi natin mapasalamatan.
Amen? Nobody's perfect. Kung gustong-gusto mo yung katawan ni Arnold Schwarzenegger at wala ka nun, magpasalamat ka, meron ka pa rin katawan na ganyan dahil merong mas payat kaysa sa'yo. Na alam niyo po ba yung gusto kong sabihin? Na po, even when we truly try to thank God, our thanks will spill over and we will begin to thank other people. The Bible says that we are fearfully and wonderfully made, and we are. So, let us start thanking things that are obvious. Like, nasubukan niyo bang pasalamatan yung mga tao sa paligid niyo? Sulatan man lang sila, tumawag man lang sila, o tawagan man lang sila. Or humanap tayo ng pagkakataon in the midst of our busy schedule para i-appreciate man lang sila. Tandaan po ninyo mga kapatid, Thanksgiving is not a time of the year but an attitude of the heart that changes people. That is Thanksgiving. Dito po kasi sa Amerika at sa Canada, meron pong Thanksgiving Sunday. Pero tandaan po ninyo, Thanksgiving is not a time of the year. It is not even a date in your calendar. Thanksgiving is an attitude of the heart that changes people. So we are to give thanks in all things obvious. Amen? Pangalawa, we need to give thanks in all things obscure. Ano po ibig sabihin yan? Ano yung obscure? Obscure means opportunities that are hidden. People we don't see right away. Things that seem of little value until we take a closer look. Yung mga bagay na hindi obvious, hindi laging nakikita, hindi laging pahara-hara sa daanan. Sabi po ni Paul in Philippians chapter 4, ano sabi niya? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, think on these things. Yan po ang sinasabi ni Pablo na dapat nating pasalamatan. Hindi kasi obvious yung mga yan. This means to take inventory or to calculate or stop for a while and ponder. Think about them for a while and begin to see that these things obscure go beyond the casual seeing. Give thanks for those things that are true, sabi ni Paul. That are noble. Whatever is admirable. Pasalamatan natin. Amen? It means not only that which is true in terms of truth-telling or honest speaking, but all those things that are solid of lasting substance. Like marriage. Napasalamatan nyo na po ba yung inyong pag-aasawa? Yung inyong relasyon? Alam niyo po ba na hindi lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng kapartner sa buhay? Kahit na anong pilit na magkaroon ng boyfriend o girlfriend, hindi sila nagkaroon. Kaya kung meron ka ngayon, pasalamatan mo. Hindi lahat binigyan ng pagkakataong mag-anak. Meron po mga tao na kung gumastos na ng katakot-takot, hindi pa rin nagkaanak. Pero yung iba, mahakbangan lang ng asawa na bubuntis, ang daling mag-anak. Kaya po pasalamatan nyo ang mga bagay na iyan. Kasi hindi lahat ay may biyaya ng pagkakaroon ng anak at pamilya. Paul says, whatever things are lovely, think on those things. This suggests that whatever people are lovable, give thanks for them. No? Kailangan nating pasalamatan, hindi lang yung people that are lovable, kundi yung mga bashers. Alam niyo po kung kayo YouTuber or kayo vloggers, pati po yung mga bashers pinasasalamatan yan. Bakit kamo? Yung mga bashers nanonood din ng video mo yan, kaya ka binabash eh. Kasi wala silang ibabas sa'yo kung hindi kanila pinanood. At every time na papanoorin kanila, nagka-count yun sa kikitain mo sa YouTube. Kaya yung mga YouTuber, wine-welcome pa ang mga bashers. Sige, bash pa more. Kasi every time na mayroong negative comments, ibig sabihin nun, nanood yun. And it counts to his or her earnings. Ganon din naman sa buhay natin. Hindi ko naman sinasabing, naku, salamat sa Diyos, ninakawan ako. Salamat sa Diyos,
ano tawag doon, sinuntok yung anak ko or merong gumawa ng masama sa buhay ko. Hindi naman po ganoon. Alam naman natin hindi madali yun eh. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin, may dapat tayong pasalamatan dahil sa kabila nun, alam natin na nangyari yun dahil pinahintulutan ng Diyos. Yung mga negative people sometimes are nourishing people in our lives. Ano po ibig sabihin? Nakakadagdag sila sa ating paglago. Tumitibay tayo dahil sa kanila. No? Yung mga bashers, nakakatulong yan para ma-realize mo na ang buhay ay hindi perpekto. No? Give thanks for those who nourish you, who feed you, who are part of God's gracious plan for your life to build you up. Mga kapatid, minsan kung meron po akong pinagsisisihan sa buhay ko, sana nung buhay pa nanay ko, nasabi ko na nasabi. Ang dami, pag ako po minsan nagko-contemplate at nakaupong nag-iisa, naalala ko nanay ko, naiisip ko, sayang, ang dami kong pwedeng sabihin sa kanya na hindi ko nasabi. So, kesa pagsisihan pa natin yon kung buhay pa nanay mo, tatay mo, samantalahin na po natin ngayon. Po? Find those things that are obscure. We need to sit down and consider what God is doing in our lives. Take a piece of paper at saka ball pen. At the end of the day, think of the ways God has worked in your life that day. Take a journal. Maglista ka ng mga bagay na ginawa ng Diyos. You will find things that are obscure. Things that you normally do not thank God. Or you do not thank people. Ang dami pong dapat ipagpasalamat. No? Pasalamatan mo ang Diyos dahil nakakapagsulat ka pa. Nakakapagbasa ka pa. Pasalamatan mo ang Diyos kung saan ka man dinala ng iyong paa sa maghapon. Pasalamatan mo ang Diyos sa pagkain, sa pagkakataong tumawa, sa mga nakakatawang bagay, sa maligayang sandali, sa opportunity na makapagbahagi ng salita ng Diyos, kung sumweldo sa sweldo, sa enjoyment ng pamilya, kung nagbanding ang pamilya, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, or sa mga prayer request na sinagot ng Diyos. If you will truly think about your blessings at the end of the day, you will find that you'll never run out of things to thank God for. Even those little things that are obscure. Sabi ng Diyos, pasalamatan mo. Minsan kaya hindi natin mapasalamatan kasi lampas-lampasan po sa ating paningin, hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Kung yung obvious nga, hindi natin mapasalamatan, minsan, yung mga medyo tago, lalo natin hindi napapasalamatan. Minsan po, kapag natagpuan na lang natin at nagulat tayo, uy, meron pala ako nito. Salamat naman, meron pala akong naitabing ganito. At maniwala man kayo o hindi, napakaraming mga nakatago sa buhay ninyo na dapat ninyo ipagpasalamat, hindi nyo lang natatagpuan. Hindi nyo po ba naranasan nyo minsan maglinis kayo ng pantry? O yung lagay ng inyong mga pagkain? May mga pagkakataon na makikita mo, uy, meron pala akong ganito, expired na. Manghihinayang ka. Kasi hindi mo napasalamatan, hindi mo nagamit. Pero kung makatagpo ka rin ng isang bagay na, uy, meron pala ako nito, hindi pa expired. Mapapasalamatan mo. Di po ba? May mga bagay na panghihinayangan mo dahil na expired, pero may mga bagay na matatagpuan ka na ipagpapasalamat mo dahil pwede pa. So, mga kapatid, anong hamon ito? Yung mga medyo nakatago, hanapin ninyo at pasalamatan ninyo bago dumating yung panahon na ma-expired na. Kaya po yung ibang relasyon na expired eh. Kaya po yung ibang mga pagsasamahan turn sour. Kasi na-expired, hindi kasi napapasalamatan. Amen? So, find ways to give thanks. At ano pong dapat pasalamatan? In all things obscure. Punta po tayo sa huling talata, sa huling bahagi. Ano daw pong dapat pasalamatan? In all trials, problems, and difficulties, give thanks. I saved the toughest one for the last. Because this is tough. Ibig mo ba sabihin, Pastor Ruel, dapat pa namin pasalamatan ng pagsubok? Yes. Dapat po bang pasalamatan ng problema? Yes.
Dapat po bang pasalamatan yung mga difficulties? Yes. Sabi nga ni Pablo, natutunan niyang pasalamatan at tanggapin ang kanyang tinik sa laman. Can you imagine? Pinagpray niya to sa Panginoon Hiniling niya sa Panginoon tanggalin ang kanyang tinik sa laman 3 times. Hindi po malinaw kung ano yung tinik sa laman na yun Pero 3 beses niyang panalangin ang sagot ng Diyos, no, Paul. No, you need to learn to live with it. At yun naman po ang natutunan ni Pablo. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon for this thorn in the flesh that isn't being taken from me. That's a tough one, right? Pero ano pong ibig sabihin doon? Nagpasalamat si Pablo dahil kung hindi siya binigyan ng tinik sa laman ng Diyos, maaring siya ay nagmapuri. Maaring siya ay nagyabang. That's tough. But if we are to have an attitude of thanks that can transform the situation, we are to give thanks in all things difficult. Let us notice one thing that may help us. Sabi ni Pablo, give thanks in all circumstances. He doesn't say, give thanks for all circumstances. Magkaiba yun. Sabi niya, in all circumstances. Not for all circumstances. Hindi niya po ikinatutuwa ang problema. Hindi niya ikinatutuwa ang trials. Hindi niya ikinatutuwa ang difficulties. Pero in that kind of a situation, alam niya na meron siyang katuwang. Alam niya na may darating na tulong. Alam niya na meron siyang kasama. At iyon ang ipinagpapasalamat niya. Even in the worst situation, I can give thanks to God that it will not always be that way. Quite naturally, you may say, I am not able to give thanks for this illness. Paano ka naman pasasalamatan ng cancer? Or I am not able to give thanks for what this person has done for me. But start here, mga kapatid. Give thanks for the presence of God in that situation. Pasalamatan mo ang presensya ng Diyos. Thank God that even through the difficult circumstances, He is still by your side. And He is still with you, trying to help you cope with the difficult trials, problems, and situations of life. Amen? Thank Him that even though you had a setback, God is still able and willing to redeem the situation. Begin to realize that even through the worst circumstances, God can still work. Alam niyo po mga kapatid, yung cross ng Kalbaryo is a good reminder na even that cross represent death, mula po sa cross na yon ay nagkaroon tayo ng buhay at kaligtasan. The Old Testament, Joseph, is a clear example of that. Binenta siya ng kanyang mga kapatid, dinala sa bahay ni Potifar, sa bahay ni Potifar, ay tinukso ng asawa ni Potifar, ipinakulong sa bilangguan, ay pinangakuan, hindi natupad. Lahat ng mga karanasan na ito ni Joseph. Pero sa huling bahagi, ang sabi ni Joseph, you meant this for evil, but God meant it for good. That was his monument of power of God to bring good out of evil. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya tinuturuan tayo na magpasalamat in all things obvious, in all things obscure or hidden, in all trials, problems, and difficulties. Thanksgiving, again, is not so much a day as it is the attitude of a Christian. We need to always give thanks. Amen? Purihin po ang Panginoon. I hope may napulot po kayo sa akin sa umagang ito. Ano man ang sirkumstansya ng buhay, ano man ang kalagayan, ang hamon po sa atin, let us give thanks. Tayo po'y dudulog ngayon sa Panginoon sa diwa ng panalangin. Samahan po ninyo ako mga kapatid. At maghanap po tayo ng prayer request sa atin pong mga comments. Wala naman po akong nakitang prayer request. Mostly ay pagbati ng magandang umaga at pasasalamat.
Marami pong salamat sa inyo mga kapatid sa patuloy na pagtangkilik. At sabi po ni Kuya Cesar Sanchez, let us make it a habit to always be thankful sa ating Panginoon. Yan. Mayroon pa ho ba? So yung mga na-late po, pwede nyo naman pong panoorin ito sa replay. So wala po ako nakitang pasasalamat. Ang nasa akin pong listahan ay si Tita Tessie Paredes Chu. Anniversary po nilang mag-asawa yesterday. Karoon po kami ng konting pagsasalo-salo. Subalit ngayon pong umaga nabalitaan ko na mataas na naman yung dugo ni Tita Tessie. Sana po ay sama nyo sa prayer yung kanyang hypertension. Ganon din po si Kuya Nestor Sinfuente, ang patuloy na pag-iingat ng Diyos sa kanya. Panalangin po ito ni Ate Mirna. Ganon din po ang kanyang anak na si Ai. Patuloy nawang pagpapala at kalusugan para kay Ai. Ganon din po si Eric ay nakabalik na sa trabaho. Nagpapasalamat po si Ai, si Eric Advincula. Ganon din po ang patuloy na paggaling ng tuhod ni Ate Marie at ang improvement po ng paa at kamay ni Sander. Kaligtasan po ng mga anak at manugang ni Ate Baby Gamoras at ang ligtas na pagbalik po dito sa Canada ni Ate Nita at ni Nanay Honor. Ate Nita Leyva at Nanay Honor Santarin. Patuloy pong pag-iingat sa this coming Sunday na po yata yun, 22. That will be Monday or Tuesday. Ay magkakaroon po ng colonoscopy si Ate Ellen Gonzalez. Sama niyo po siya sa prayer niyo. Nanawa po everything will be okay. Ate Ellen, we will be praying for you. Ganon din po si Carl Jason Rabanillo na Rabanillo Ruin. Pamangkin po siya ni Josie Rabanillo. Sama po natin sa prayer na ang Diyos ang kumilos sa kanyang buhay. Ganon din po yung pamangkin ni Kuya Bert Castillo na meron pong cancer. Let us pray for the pamangkin ni Kuya Bert. Nagpapasalamat din si Nanay Neneng Sintos sa 1 taon na ng operasyon ni Bethany Joy at sa 9 na buwan ng anak ni Bethany Joy na apo ni Ate Neneng Sintos. Pag-pray po natin ang mga may karamdaman pa na alam ninyo. Si Kuya Bobby Marasigan, kahapon po tumawag siya sa akin dahil sa kailangan pong i-extract yung kanya pong wisdom tooth. Ganon din po ang patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman. At ganon din po mga kapatid, ay ingatan ng Diyos ang ating mga buhay sa pandemyang ito. At yung mga mahihina ang katawan, yung mga vulnerable, yung mga may edad. Sama niyo po sa prayer ang kakang Loli Atanasio, si Tita Remy na kanyang asawa na nag-aalaga sa kanya. Ganon din po ang aking may bahay, si Dang, patuloy niyo po siyang isama sa prayers. Ang amin pong tatay, si Tatay Boy, si Tatay David Marasigan, si Nanay Elong Santarin, si Kuya Ban at si Ate Del Magkawas. Ganon din po ang yung mga nasa Pilipinas, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying, si Tatay Bitoy, si Ate Mayet Rodriguez, si Nanay Anchang, si Tita Tessie, si Kuya M.A. Paredes, si Tita Mildred Paredes at si Tita May. Ang kanila pong hanapbuhay, ang mga trabaho po natin, yung mga na-lay off sa trabaho, si Kuya Resty Atanasio, sama po natin sa prayer, si Kuya Vic Lara, at yung pahong mga kapatiran natin na nawalan po ng trabaho dahil po sa pandemic na ito, sama po natin sila sa ating mga dalangin na malampasan po nila ang mga bagay na ito. I know this is a tough times for each and everyone. But then again, let us be reminded by the word of the Lord na in everything, we should give thanks. So tayo po ay dumulog sa Diyos, tayo po ay magpasalamat. Ama naming makapangyarihan sa lahat, narinig mo po ang aming mga pagsamo. Nilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang amin pong mga kalagayan sa buhay, ang sitwasyon ng mundo ngayon, ang pandemyang ito. Panginoon, marami pa po ang nahahawa, marami pa po ang nagkakasakit, nilalapit po namin sila sa iyo.
Dinudul ko rin sa iyo, Panginoon, si Robert na kaibigan po ng aking pinsan na si Bunso. Yung pong kanyang anak ay may karamdaman, itinataas po namin siya sa iyo. Iniaasa na ang iyong dakilang kamay ng pagkilos ay laging sa kanya. Hindi mo siya pababayaan at ikaw yung mamamagitan, Panginoon, lagi para sa kanyang buhay. Huwag mo po siyang pababayaan, Panginoon. Ang aking kapatid na si Robert ay pagkalooban mo po ng kanyang kalakasang mapagtagumpayan ang pagiging malayo sa kanyang sambahayan. Ilalapit po namin sa iyo, Panginoon, si Giovanni Buenaventura at naniniwala po kami na ikaw ang Diyos na hihipo sa kanya. Sana po ay sa iyong kapangyarihan ay maranasan niya ang kagalingan. Sa lahat po ng inusal naming mga pangalan kanina at sa mga taong dumadaing sa iyo ngayon, Panginoon, pakinggan mo po sila. Ikaw po nawa ang siyang magkaloob ng iba yung paghipo at maganap ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Ikaw po, Ama, ang may kontrol at ikaw po ang aming pinasasalamatan dahil alam namin hindi ka nagkakamali. Ito po ang aming dalangin, ito po ang aming pagsamo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang araw po sa mga nakasama natin ngayong umaga. Si kapatid na Josephine Reyes, salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Kapatid na Miriam Galvan, si Ate Hasmin Lucero, si kapatid na Vanji Magnaye, si Tita Mayra Paredes de Bertino. Alam niyo po, yung pong kanilang trabaho ay yung restaurant, yung Aristocrat Restaurant. Napakaingay po doon pag umandar na po yung blower, yung exhaust rather. Pero ang sabi po sa akin ni Tita May kahapon, hindi po kami makapagsimulang makapagluto hanggat hindi po natatapos ang tinig ng pag-asa. So, bago po nila buhayin yung exhaust, nakikinig po sila. Kaya po hanggang ngayon, baka hindi pa sila nakakaluto. Pagpaumanhin po ninyo, Aristocrat Restaurant, Brother Dong Kalunya, Tita Mayra, pero salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta, sa patuloy ninyong pagmamahal. Ang Diyos na po magbalik ng iba yung pagpapala sa inyong hanap buhay. Good morning sa mga taga-Aristocrat Restaurant. Ganon din po kay Ate Mirna Narciso, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Maricruz, Kuya Manny Peñaredondo, magandang araw po. Ate Agi Victa, Ate Nelia Ramos, Ate Ellen Gonzales, Kuya Dan and Ate Christy Paredes, Ate Neneng Sintos, marami pong salamat. Ate LV Paredes and Kuya Dol Paredes, no? Si Ate LV po, patuloy niyo pong isama rin sa prayer, mga kapatid, ang patuloy na kalusugan niya. Kuya Bert Balagtas Castillo, magandang araw sa iyo. Kuya Cesar Sanchez, thank you for making Tinig ng Pag-asa part of your devotional life. Praise the Lord po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Vanji Magnay, nabanggit ko na. Ate Neri San Juan, magandang araw po sa inyo. Kuya Val Hernandez, Ilhad Mendoza, Kuya Boyet Sanchez, magandang araw po. Kuya Bernice Boyet Sanchez, pagpalain po kayo ng Panginoon. At sama rin po natin lagi si Kuya Boyet Sanchez sa prayer sa kanyang may problema po siya sa kidney, pero I do believe that God is truly good sa kanyang buhay. Salamat po sa inyo, Kuya Bernice. Ate Marie Bay Santos, magandang araw po sa inyo. Ate Mary Bay Santos. Majo Enriquez Almazar, magandang araw sa iyo at sa iyong asawa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang inyong hanap buhay, patuloy na kumilos ang Diyos sa inyong patuloy na paglago, physically, mentally, materially, and spiritually. Ganon din po kay Ate Miriam de Guzman, kay Angel de Guzman, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kay Ate Belen Olaes, Ate Belen, magandang araw po. Kay Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Kay kapatid na Nador Anunciado, magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa, Kuya Nador. Yung mga bago lang po natin nakakasama sa Tinig ng Pag-asa, every day po ito, Monday to Friday, 7:30 po in the morning here in Winnipeg. Welcome po kayo lagi. 8:30 po yon sa Pilipinas. Kuya Eric Maynez, magandang araw po. Nanay Hilda Mendoza at kapatid na Mirna Narciso, Mel Valdez, magandang araw Mel. Ate Gina De Castro, Ate Charito Querol, magandang araw po. Si Sister Weng
at Arnold Arevalo at si Inigo, pagpalain kayo ng Panginoon. Yan, so patuloy na pagpapala ng Diyos ang kumilos sa inyong buhay at sound judgment ang ipagkaloob lagi ng Panginoon kay Attorney Wawi Arevalo. Siya po yung Regional Trial Court Judge ngayon ng Cavite City. So, ang karunungan naman ng Diyos at ang aking panalangin ang laging kasama mo sa mga pagpapasya. Ayan, ganoon din po kay kapatid na Nery San Juan. Sama natin sa prayer ang sakit na diabetes ni Novi Fombuena. Ayan, kapatid po siya ni Ate Nery San Juan. Atin pong sama at idulog sa panalangin. Ganoon din po kay Ate Betty at kay Kuya Nick Bautista. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang pamangkin po pala ni Kuya Bert Castillo ay si Felix Balahadia. Hindi ko po naitanong kanina. Ayan. So, let us continue to uphold Felix Balahadia sa ating mga prayer. Ayan. So, Ilhad Mendoza. Ano kaya tunay na pangalan nitong si Ilhad? Dalia. Palagay ko Dalia. No, tama. Dalia siguro. Dalia Mendoza. Ayan. So sama po natin. Ano po yun? Totoo pong dapat ipagpasalamat ang lahat ng bagay kung ano yung nasa iyo ngayon. 3 major operation, breast, gallbladder, thyroid. Ito po, buhay pa sa biyaya ng Diyos. Tama po. Salamat po, Dalia Mendoza. Ayan. So, ganun din po kay Kuya Ruben Manabay. Magandang araw po sa inyo. Kay May Atanasio, good morning. At kay kapatid na Rosalie Cunanan. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Kay Lily Camialu, kay Bunso, kay Ate Delia Magkawas at kay Kuya Ban Magkawas. Ayan. So, mamaya ko na po babasahin yung inyong mga comment, mga kapatid. Kay Echi Bartolome, magandang araw sa iyo. Ayan, Dalia daw po. Tama. Dalia Mendoza. At alam ko nasa abroad din itong si Dalia. So, pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid. Yung hindi ko po nabate ay ipagpaumanhin po ninyo dahil marahil po natabunan na yung inyong comment. Pero pagkakatapos po ng Tinig ng Pag-asa, ini-scroll ko po isa-isa yung mga comments ninyo at akin pong pinasasalamatan din dahil nagiging kalakasan po kayo at inspirasyon para magpatuloy po ang inyong lingkod sa gawain ng Tinig ng Pag-asa. Good morning, kapatid na Raquel Bayot. Pagpalain kayo ng Panginoon. At Friday na po ngayon, mga kapatid. Wala po tayong Tinig ng Pag-asa bukas. Saturday is a very busy day for me in doing a lot of things. Yung recording po ng videos para po sa Sunday, napaka-tedious po ng proseso. Alam niyo po, kung makakabalik na po talaga sa normal na pananambahan, mas gusto ko po yun. Napakahirap po kasi ng mag-record at napakahirap mag-edit, napakahirap po mag-upload. Ayan, kaya mas madali pong gawin ang pumunta na lang sa simbahan at doon po tayo magkikita-kita pa. Pero sa ngayon po, ito po yung talagang kailangan natin gawin. At we need to live with this new normal. Good morning din, Darren Sakdalan at Marlet Sakdalan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si DM, Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. So, iyan po mga kapatid. Yung pakiusap ko lang, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, Roel Camia TV, ay mag-subscribe po kayo and kindly share it sa inyong mga kaibigan para naman po sila ay mag-subscribe din. O kung hindi man sila mag-subscribe, manood po sila. Konting watch hour na lang po ang inihintay natin para i-monetize na tayo ni YouTube. So, yun po. Kaya i-share niyo po yung aking mga videos, yung Roel Camia TV, yung akin pong mga pagluluto at kung ano-ano pang mga ginagawa doon, makakatulong po yan para sa pagmamonetize ng YouTube channel natin. Pag na-monetize po yung YouTube channel at dumami ang ating mga subscriber, tandaan po ninyo, malaking tulong po ito sa ministeryo ng inyong lingkod. Yeah, it is not for the money. I'm not doing that for the money. I'm just happy doing those things. Alam niyo naman ako artistahin po ang inyong lingkod. Gusto natin lagi nasa camera. No? Biro lang po. Talaga lang pong gusto nating laging ipangaral ang ebanghelyo at kung magagamit po natin ng YouTube para maka-influence pa ng buhay ng iba, trust me,
Hindi po ito para sa sarili kong kapakinabangan, but for the gospel of the Lord. That is my intention. Because the more people I will be connected with, the more opportunity that the gospel of the Lord will reach those people. Amen? So, yun po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.